Siguro first thing muna sir, sa datos po na hawak ninyo, yung mga eskwelahan under DepEd, this past few days, dahil nga sa matinding init, ilan po lahat ang nagkansela ng klase at saang lugar pinakamarami? Nung pong, kasagsagan nung kataasan ng heat index, ito po yata nung Lunes po ito no March 3, halos karamihan ay nasa NCR ang mga paaralan na nagsuspindi ng klase nila. Mangilan-ngilan po sa Region 3 and Region 4. Pero ngayon po sa monitoring po namin ay isa pa lamang po yung namo-monitor namin na nagsuspende ng kanilang klase sa NCR. May isa rin po sa Region 3 at may isa rin po sa Region 4A. So mas kaunti na po ngayong araw na ito. Mas Sir, kaunti na po ngayon sa aming na-monitor po as of 7:30 this morning. opo, opo. Ayon po sa ilang grupo, no, ito pong ginagawa na suspension ng klase ng iba't ibang mga eskwelahan, panandali ang solusyon lamang dito po sa mas malalim na problema na meron po ang education sector natin. Ang tanong po ng ilang grupo, ano po ang long-term plan ng DepEd para po hindi taon-taon, puro class suspension lang po ang ginagawa natin sa tuwing mainit ang panahon o di kaya naman po may baha o kaya may malakas na bagyo? Ah, Recently we just revised no yung atin pong DepEd order on class suspension, no. So doon po tinignan natin, binabalanse po natin na number one yung pangangalaga sa kapakanan ng ating mga mag-aaral, mga guro, mga kawani ng ating mga paaralan. Pero at the same time, Ms. Chacha, no, gusto rin po nating balansehin yung mga posibleng epekto ng malawakan o matagalang suspension of classes that will probably result to learning loss, no? Dahil batay sa pag-aaral, talagang mas epektibo pa rin yung face-to-face classes kaysa doon sa pag-aaral sa ating mga bahay, no? Number one, we have to really strengthen yung ating home-based learning, no? Yung tinatawag nating alternative delivery mode, no? May it be modular, may it be online, may it be hybrid. So gusto nating palakasin ito dahil alam naman po natin na ang kalamidad ay hindi na po tinatawag na contingent, no, sa panahon ngayon, no. Talagang bahagi na po ng buhay natin ang mga pagbagyo, pagbaha, at kasama na nga ngayon itong heat index, and at the same time pati yung pagputok ng mga bulkan kasama na rin po sa tinitingnan natin at binabantayan natin. So number one, we have to really invest on resilient schools, no? Meaning ito yung mga dapat ang disenyo ng ating mga paaralan ay withstand, no, ng malakas na hangin. Maaring ito yung mga disenyo natin na hindi na po binabaha yung unang palapag. Bagamat alam natin pagdating sa pagbaha, hindi natin may iwasan. May mga eskwelahan po tayo na nandun po talaga sa mga mabababang lugar kaya wala tayong magagawa tungkol sa pagbaha. Yun naman pong heat index o pagtaas ng temperatura, tinitingnan po natin ngayon na baka naman pwede na kung hindi man natin mapalagyan ng mga air condition ang ating mga classroom, ay at least makapaglagay ng mga ventilador at yung mga tinatawag nating ventilator o kaya yung mga blower, no? Ito naman po ay bahagi na pwedeng pagkagastusan ng ating paaralan gamit yung kanilang school MOE. So may mga measures tayong tinitingnan to mitigate, Ms. Chacha, no, itong mga epekto ng pagbabago ng klima at panahon. So, sabi nyo nga po sa inyo mismo, nabanggit nyo lahat ng measures na sa ngayon ay tinitignan pa lang ng ahensya. So, right now, ang tangi lang talaga po natin na po pwedeng gawin ay class suspension. At yung binabanggit nyo po kanina na kasama rin sa gagawin ng inyong ahensya ay yung pagpapalakas ng alternative learning system sa mga tahanan na alam po natin hindi lahat kaya po yun dahil hindi lahat ng magulang kaya din pong turuan yung kanilang mga anak. So right now, wala po tayong pwedeng gawin. Ito lang talagang solusyon natin? Hindi naman po kasi katulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi naman po automatic na suspended kagad ang klase pagdating sa pagtaas ng temperatura.
So kung mamimitigate po natin ito sa loob ng paaralan, hangga't maaari hindi po natin option yung suspension of classes because as I have mentioned, mas epektibo pa rin yung face-to-face classes.